Ay nahuling bumabatak ang pamilyang Ngiwi, araw ng pagdiriwang, hindi pagdiriwang kundi, ginugunita ano ba itong December 30 mga kababayan, kapanganakan ba 'to ni Rizal o ito yung araw na siya'y binangbang? December 30 eh. Walang tingin-tingin sa Google mga kababayan, mag-comment sa comment section. Ano ba ang December 30? Birthday o yung araw na siya ay binaril? At bakit ginugunita ito ng mga Pilipino? Nandun na yung clue, ginugunita, kino-commemorate. Oh. At anong araw talaga ang birthday ni Rizal? Bigyan ko kayo ng clue. May involved na number 6. May number 6 na involved mga kababayan sa birthday ni Rizal. Sige nga, tingnan natin yung comment section, Maya. Nagre-reply ako sa mga comment, mag-comment kayo dyan, no? Subscribe kung hindi pa. Okay, nahuling bumabatak ngayong komemarasyon or paggunita sa araw na ito na espesyal sa buhay ng mga Pilipino at ito ay of course, araw ni Rizal or Rizal Day na tinatawag. May plus 5 points ka agad yung nakasagot dyan. Parang si Levi Barrera yan. Okay. Nahuling bumabatak. Abi, walang patawad ang pamilyang ito, di ba? Ginugunita nga itong araw ni Rizal tapos bumabatak pa rin. Ano ba ang binabatak mga kababayan? Literal ba ito? Or bumabatak ito nung katulad nung familiar sa atin na binabatak nung mga nyodik. Palibasa yung pinaghihinalaan ng pamilyang itong nyodik. Feeling ko malisyoso talaga ang nagbalita nito. Oo, or may double meaning or something mga kababayan. Ay naku, plus 5 points talaga, no? O, syempre dapat nating malaman mga kababayan kung, mamaya ko na lang sabihin yan. Sige. Sama-samang bumatak. Aba, parang what's that? Yung parang punchline bang tawag dyan? Or theme? Naalala niyo yung campaign slogan. Anong theme? Slogan, ayun. Nakagat ko ang dila ko kaya nawala sa dulo ng dila ko yung gusto kong sabihin. Campaign slogan ng iwi na, sama-sama tayong babangon muli. Kayo lang ang bumangon at saka yung mga cronies nyo, mga kaibigan yung pinag-a-appoint mo, mga tropa mo at kakilala mo at mga contractor din yung iba. Sama-sama tayong babangon muli. Sabi nung balita. Di ba campaign slogan ng iwi yan? Sila lang ang bumangon, hindi ang mga Pilipino. Mga Pilipino yung naghihirap. Sabi nga nung kanta ng Marcos Rizal, yung may kumikending. Pag may nagpapakulay sa ating vlog. Eto po. Sama-samang bumatak. Okray din tong balita ngayon. Shout out sino man ang may-ari ng page na ito. Pinangunahan ni Pangulo nyo, Ferdinand Marcos Jr. kasama ang First Family, ang flag raising, anong pronunciation ng susunod na word mga kababayan? Ceremony or ceremony? Sige nga, pa-comment. Ceremony, parang prolonged or ceremony? Maigte. Sanang stress nakalagay. Sige nga. Nag-English lessons pa nga tayo. Anyway, pinangunahan ni Ngiwi Jr. Ba't siyang Ngiwi? Yun ang nakakapagtaka. Baka yung pagbatak nakakangiwi, no? Right? Hinila mo ng bungga-bungga eh. Mapapangiwi ka talaga, mapapaaguyoy ka talaga sa pag-exert ng force, no? Tama ba mga kababayan? Ganun ba yun? Alright. Pinangunahan ni Ngiwi ang flag raising ceremony sa Rizal Park or Luneta kung saan binatak sa half-mast, kalahati. Bakit kalahati? Ayun, ang clue mga kababayan, kalahati. Bakit nga ang flag natin ay nasa gitna lang ng flagpole? Bakit ganon? Sige nga, i-comment nyo dyan sa comment section. Bakit hindi dinidiretso dun sa pinakatuktok? Bakit sa kalagitnaan lang? Ginagawa yan, di ba? Sa ating mga eskwelahan, sa ating mga paaralan dyan sa Pilipinas. Ano ang nangyayari or ano ang nangyayari kapag may ang watawat ng Pilipinas ay nasa gitna lamang ng flagpole? Ano nga yung pole sa Tagalog? Poste? Poste ba ang tawag? Anyway, bilang pakikiisa sa nandito naman na pala ang sagot mga kababayan, bilang pakikiisa sa pambansang pagluluksa sa paggunita ng ika-129 anibersaryo ng kamatayan ni Rizal. Abay, muntik na palang maabot ito ni Enrile, no?
Kasi kaming mga bagets, mga kababayan, well, at least kahit kayong mga nanonood, parang ang feeling natin, lalo na yung mga batang generation, parang si Rizal ay ang tagal nang namatay, no? Parang lumang panahon. Pero mga kababayan, 129 pa lang na anibersaryo ng pagkamatay ni Gat Jose Rizal. So ibig sabihin, dadagdagan natin to ng 35. Okay, 35 years old namatay ang ating isa sa pambansang bayani. So that's 164. Kung buhay si Rizal at kung kayang mabuhay ng right ng mga tao ng aabot ng 200 years ay 164 years old na siya. 35 siya na namatay eh. Okay? Nga pala, ang kapanganakan ni Rizal ay June 19, 1861? I think so, 61. Kasi kung binangbang siya noong, anong taon ito? 29, isubtract natin sa 2025, 1896 siya namatay, 1896. So bawasan mo yung 1896 ng 1861. So 35 years old na, mabigla ang math tayo mga kababayan. 35 na bang si Rizal. So hindi malayo sa edad ni Jesus Christ nung namatay naman yung Panginoon ng mga Kristiyano, hindi ba? Si Jesus Christ po, ang pagkakarecall ko ay namatay sa edad na 33. Si Rizal naman ay 35. So, may mga Rizalians actually sa Pilipinas na tinuturing nilang Diyos nga si Rizal eh. Dahil nga halos similar daw ng edad nung nawala si Jesus Christ at saka si Rizal. So parang ang gusto nilang sabihin ay reincarnation si Rizal ni Jesus Christ. Ano, martir, ganyan. So, despite na inalay ni Rizal ang kanyang buhay para sa bansa natin, hanggang ngayon ay lubog pa rin ang Pilipinas. So siguro kung ang kaluluwa ni Rizal ay nakatunghay sa Pilipinas, grabe siguro ang lungkot niya, no? Kasi hindi pa naman pala matagal na wala na si Rizal sa buhay ng mga Pilipino dahil biro mo 129 years pa lang. Paki-correct yung math ko kung nakalimutan ko mga kababayan na. 129 years pa lang ang lumilipas nung siya ay binaril. At mga kababayan, nakakalungkot dito, ang bumaril kay Rizal ay mga Pilipino. Actually, yung kwento ni Rizal, similar din kay PRRD. Okay? Pero itong pamilyang ito ay sama-samang bumatak muli. Ang pamilya na gumipit din kay PRRD. Alam nyo, siguro ang tumatakbo sa isip ni Tatay Digong since ilang siyam na buwan na, no? Magsasampung buwan si PRRD na nakakulong sa ICC at nagpasko at nagbagong taon ang pamilya Duterte at even ang mga Pilipinong nagmamahal sa kanila nang hindi natin kapiling si Tatay Digong dyan sa Pilipinas. So, walang hiya talaga ang pamilyang ito. Dagdagan ko na rin mga kababayan, ang binabatak lang naman talaga nila ay yung tali yata ng watawat kasi ang laki ng ang mahal maanumalya yan mga kababayan, yung pagkalaki-laking flagpole diyan, di ba manumalya yan? Ang alam ko 10 million ang halaga ng flagpole. Eh hindi naman dapat ganyan kalaki. Oo, kalaki yung amount na ibabayad diyan or ipang procure. Tapos parang nagka-crack pa yung mga tiles nung ano na yan. So no, 'di ba? Ang daming anomalya sa gobyernong ito or sa Pilipinas. Ultimo yung flagpole na yan sa Luneta kasi nandiyan yung pinakamalaki. I think that's the biggest, no? Flagpole at diyan din nire-raise yung flag ng Pilipinas na pinakamalaki rin. Siyempre, malaki yung flagpole, dapat malaki rin yung watawat para kitang-kita, no? Kahit nasa malayo ka. At malalaman mo na nasa Luneta Park ka or nasa Rizal Park. Dito mga kababayan, pormang-porma ang pamilya Marcos. Alright? Isipin nyo, gumastos pa yan sila. Imposible naman nakatago lang sa baul ang kanilang mga suot na yan, no? Or kasuotan. For sure, may mga kakontrata silang mga designers, hindi ba? Na magbibihis. Kasi pakiramdam ko, at least si Ma'am Shi, hindi siya nag-uulit ng damit. At mukhang maraming laman ang kanyang wardrobe. Marami namang magde-design ng damit niya eh. 'Di ba? Pag may nagustuhan siya or may sip-sip sa kanya or maybe mas malaki ang kickback or commission kapag nagbayad ang palasyo, halimbawa, sa isang gown magbabayad ang palasyo ng 100K.
baka pasok yan sa ano sa MOO inihiwi. Miscellaneous and other operating, miscellaneous operating and other expenses. Tapos yung gown ni Ma'am Shi, halimbawa 100K, pero meron siyang kakuntsaba na designer, no? I think may mga pinklawan na designer na nga dyan kasi yung mga damit ni Ma'am Shi ay design ng pinklawan, katulad ng mga damit ni BFF Lenny Lugs ko noon. So halimbawa, ang kausap niya na designer papayag na ipaggawa siya ng gown for free para lang i-shout out or ipagmalaki na siya yung nagbibihis sa unang ginang. Pero ang ilalagay sa MOO gumastos sila ng 100K for gown, aroy, saan na napunta yung pera? Malamang sa bulsa ng gown. Or maybe yung designer pumayag na sa halagang 20 mil, ang laki pa rin ang cut nila, 80 mil pa rin. Mga kababayan, ang mga gowns, lalo pag maganda, or may pangalan yung designer, mahal. Di ba na may nagsampa ng kaso kay Miss Marlica na yung isang designer ay bumili laang ng I think Americana sa SM, tapos tinanggal yung tag, yung etiketa, pinaltan nung etiketa niya. Umamin yun, di ba? So hindi nagsisinungaling si Miss Marlica. Nagsampa pa ng kaso ng cyber libel, ay totoo naman na guilty siya of ganong gawain. Kasi nga siguro nagmamadali at hindi na makapagyari sa dami ng tinatanggap na kontrata. Bumili na lang sa SM. Ay nabuking. hindi yata lahat ng etiketa natanggal. May naiwan na iba pang ganon, no, tag nung isang brand sa SM na binibenta ng mga Americana or suit, na booking yung designer na yon. Pinklawan yon. And mukhang nagde-design din ng wardrobe ng unang pamilyang ito. Diyos ko po, unang pamilya huwaran sana eh. So again, nakita mo, magbibihis sila ng maganda, magkakaroon ng ceremony, optics to pagsasayang ito ng pera. Hindi lang to sa damit, no? Siguro sa logistics, sa pamasahe, sa event, hindi ba? Para lang magkaroon sila ng mga pictures na siguro pang memorabilia, and then para sa 'di ba, isusulat sa history, kailangan may mga kalakip na pictures. So parang huwarang pamilya ito, no, kaaya-ayang tingnan sa mga susunod na henerasyon na hindi nakakaalam kung ano talaga ang kalokohan ng mga 'to. Sama-samang bumatak. Yung bumatak na word parang double meaning, right? Double-edged sword. Bumatak, hinila ibig sabihin sama-samang humila or sama-samang nagtaas ng watawat ng Pilipinas, sinabi sama-samang bumatak. Marami na po nakakaalam kasi ayaw nga magpa-hair follicle. Ningiwi, ayaw magpa-drug test. Yan ang napapala mo. Ang pagsusulat ng balita patungkol sa inyo, kasi alam din naman at matatalino naman ang mga nasa media. Kahit pa yan social media, di ba? Nakakatawa tuloy, sama-samang bumatak. Hindi kaya may katotohanan? Hindi kaya lahat sila bumabatak? I mean yung pulveron. Kasi singiwi, kita yung manifestations. Okay? Nag-grind siya ng teeth niya. Nakalak yung panga niya, tabingi na yung muka. And that's a side effect di umano ng pagpupulveron. Ang tawag nga ni Rowena Guanzon dyan, Coke Jaw. Ibig sabihin, nagko-coke ka or nagko-kokaina ka. Hindi yung coke na drinks, ha? Si Ma'am Shi din daw na yan. Kaya nga iba yung trip nila, di ba? Pagka sila ay yung nasa California na expose ni Dean Chase. Iba yung trip nila pag sila ay nakapagpulveron. Gusto nila lang too big. And willing silang magbayad ng so very big, huge, humongous, pang 2 million na worth ng too big. Grabe naman yung too big na iyon. 2 million ang halaga. Isa pa lang na botelya yata yun, no? Isa pa lang na ganito kalaki siguro yun, no? It's too big. 2 million. Ano yun? Pag ininom mo, elixir yun? Talaga nakakabata, nakaka-fresh. Nakakatirik ba yun ng mata, mga kababayan, yung too big? What about yung isang binayaran ng 17 grand? Or halos 1 million din yun? Kung $17,000? Almost 1 million pesos. Kasi yung main, yung 40K, lagpas yun. 2.4 million yun. Kung, di ba? Kung $40,000 ang binaya dun sa isang Mr. Too Big, there's another Too Big. Pareho bang nakaka-refresh? Nakaka-quench ba ng thirst?
So, iba talaga yung trip nila, no? Gets nyo ba yung ano? Shoutout sa mga hindi nakaka-gets at bagong subscribers. Panoorin nyo kasi yung mga previous vlogs natin. Oh, oh, 'di ba? Shoutout po sa mga nagre-replay. Thank you so much. Malaking tulong po 'yan. Painom mo saglit. Oh, it's too big. No, honey. You can do it. You love this, right? Oh, mahal-mahal ng gastos, hindi mo bobonggahan ng pag-upo. Upuan mo na kasi. Ang tubig uupuan. Inuupuan ba ang tubig? Akala ko iniinom yan. Itong botelya ng tubig, pwede bang upuan? Tanong lang. Oh, si Sandro, nung in-interview nung pumunta ng ICI at nagyabang-yabang pa na willing siyang, di ba? Wala siyang ginagawang masama, therefore, pumunta siya ng ICI para sagutin ang mga inquiries, no? Or magpa-imbestiga. Nung na-pressure si Sandro Marcos sa mga questions, biglang closed door meeting, biglang walang medyang pwedeng mag-cover, or, di ba, executive session, walang makakakita, na pressure. Akala ko ba matalino? Akala ko ba sa abroad nag-aaral katulad ng ama? Yung bunso, yung pinakagwapo sa lahat mga kababayan, itong malapit sa akin, ay crush ko nga yan. Kaya lang ay sabi nga ni Miss Maharlika, yan daw yung parang lutang lagi, no? Parang, kasi ganyan yan mga kababayan. Ang mga bata ay parang mga sponges, di ba? Kung ano, may tawag dyan eh. I forgot the principle already ng sa child developmental psychology thingy na ang mga bata kahit nasawayin mo kung yun ang nakikita nila sa magulang nila gagawin nila, okay, so maybe nakikita ng mga bata kung ano yung binabatak ng mag-asawa, therefore tinry din nila. Kasi kami mga kababayan, nung kapatid ko, nung maliliit kami, ewan ko kung ginagawa nyo rin, nakikita namin yung parents namin na nagsusmoke, pareho, si mama at si papa. So, nagugulat at nako-culture shock nga yung mga, kasi, di ba, taga Maynila kami, umuwi kami ng Bisaya, kasi si papa ay dugong Bisaya, doon kami tumira, no? Like, hanggang ngayon, nandun sila. So, first time makakita ng mga taga-Bisaya ng babaeng nagyoyosi. Kaya ang tingin nila kay mama noon, pukpukita rin. Kawawa naman ang aking nanay. Kasi nga 'di ba, ganyan nung unang panahon kung gusto mo maging sosyal at maging magyoyosi ka. Pero tinigil ni na mama 'yan kasi nga may nangyaring hindi maganda sa pinakabunso namin na wala nga sa amin. Tinigil niya yung pagyoyosi. Baka yun yung naging complication ng kanyang pagbubuntis or maybe kung hindi man siya yung nagsusmoke, it was my father, no? Kasi nga, wala hobby nila yun or pampalipas oras nila. So nakaapekto sa bata, no, sa pinakabunso namin. Kaya naging mahina yung katawan nung pinanganak na siya. So tumigil sila sa ganyan. Ngayon, ang ginagawa namin ng kapatid ko naman ay kapag umaalis yung magulang namin, say si mama magmamaynila para magtrabaho, yung tatay namin papasok sa trabaho niya, kami ng kapatid ko ang maiiwan sa bahay. Maliliit pa kami nito Nagro-rolyo kami ng bunot, mga kababayan. Minsan dahon ng papaya. And binabalot namin yun ng papel. Okay? And then sisindihan namin yun yung yosi namin. Ang init naman sa nguso lalo yung bunot ng nyog. Yung papaya manamis-namis pero parang mapait na nakakahilo. Sari-sari yung ginagawa namin ng kapatid na. Siyempre hindi kami pwede mag-yosi nung actual na yosi, no? Nung mga bata kami, naglalaro kami So ang ginawa namin, nagbibilot kami ngayon ng papel na may lamang bunot ng nyog, no? Tsaka yun nga, papaya, dahon ng dried papaya. Sari-sari talaga mga ate. Yung kapatid ko eventually naging chain smoker. I'm not sure if up to now nagsa-smoke siya, but I think ganun nga. Parang nagyosi pa rin yung kapatid ko. No? Ayaw lang niya ipakita sa akin kasi ako hindi ko talaga yan kinahumalingan. Hindi ko gusto yung lasa. Pero yung kapatid ko hanggang sa paglaki niya, nagyosi talaga. Okay? Tapos sinusungitan ko po yung kapatid ko pag nakakaamoy ako ng yosi. Kaya I think pag umuwi ako ng Pilipinas or umuwi ako ng Kabisayaan, hindi talaga nagsusmoke yung kapatid ko or at least ayaw niyang ipakita. Kasi alam niyang masungit ako at yamot na yamot ako sa yosi. You know what, nung ako'y hindi pa naman vlogger mga kababayan,
and nagtatrabaho pa ako sa salon and even sa BPO, nireregaluhan ako lagi ng mga clients namin, ganyan, customers ng mga imported na mga yosi. Yung ibang yosi ang cute, 'di ba yung sobrang payat, nalimutan ko yung tawag. Tapos mga mababango, matatamis at kung ano-ano. Mga imported na yosi. May mga cigar pa nga yung matataba, no? Yung parang tabako cigar talaga, hindi cigarette. Pero hindi ko siya na-expire ba 'yon? Kasi hindi ko talaga dini-display ko lang. Tinry ko, tikman ko nga itong imported na pinasalubong sa akin kasi magaan ang yosi, masarap siyang ipasalubong, 'di ba? So, hindi ko pa rin feel kahit imported. Siguro dahil may hika pala ako. Hindi talaga pwede. Okay. So, itong mga 'to, bukod sa yosi, si Ma'am Shi kilalang malakas mag-yosi. And dun nga po, going back, kung nakikita ng mga bata ang ginagawa ng mga magulang, iisipin nila na hindi yun masama. O kahit pa sabihin ng mga magulang, 'di ba? Sabi ko nga yung analogy natin nung talangka. Tuturuan ng tatay na alimasag yung kanya or alimango, tuturuan niya yung anak niya na lumakad ng papauna or paabante. O, tapos siya naman hindi niya magawa or gagawin lang niya sa harap ng anak niya pag hindi nakatingin yung anak niya, alam niyo naman kung paano lumakad ang alimango, pa sideways, 'di ba? Patagilid. So, sasabihin siguro ng anak na alimango or alimasag, "Ay, turo ng turo si tatay na lumakad ng paabante, pero pag di ako nakatingin, ayun oh, patagilid, ang bilis namang kumaripas." Right? That's the analogy. That's the fable. Fable ba 'yon? I think so. No? Turo ka ng turo na huwag gumawa ng masama, ikaw ang gumagawa. Tapos parang wala naman si Marcos Jr. na ano na mahigpit na program para i-eliminate ang kalakaran ng droga sa Pilipinas. Wala namang nakukulong. Walang napaparusahan. Ayaw nga niyang may mamamatay. Takot siguro siyang ma-ICC katulad ni PRRD. So kung ano man yung tumatakbo sa isip ni PRRD ngayon, no, na he's doing a sacrifice, sacrifice to the Philippines by, being imprisoned in The Hague. Yung sakripisyo niya parang kay Rizal din, right? Na, dead man ang ako'y makulong at ina-expect at ina-anticipate ko naman na to. At least nung ako ang nakaupo, naayos ko ng bagya ang Pilipinas, di ba? Nabawasan ang mga adik, nagpakatino yung ibang mga kababayan ko. Pero alam mo yun nga panahon ni Tatay Digong ngayon, panahon ni Rizal noon, hindi pa rin umuusad ang Pilipinas. Tapos may nakaupong, what the heck? Bumabatak. Oh. So may mga foreshadowing or 'di ba may double meaning yung pagsusulat ng balita sa kanila na sama-sama silang bumabatak. Gaano yung kasakit mga kababayan? Pero syempre hindi sila nakakaramdam ng kahihiyan. Alright? Wala silang pakialam kung waldasin nila ang pera ng Pilipinas by having that lavish program. Basta sila ay mapicturan lang na buo ang kanilang pamilya, maayos ang bihis, na sila ay kino-commemorate nila or ginugunita nila ang araw ng pagsasakripisyo. For sure, may mga may mga tipong mensahe singiwi, no? May na-publish ito na mensahe na, bilang paggunita sa pagdiriwang ng, or hindi pagdiriwang, but yeah, bilang paggunita sa araw ng kamatayan ni Rizal, eto kami ay ngiwi, ano naman ang nagawa mo para yung hindi nagawa ni Rizal noon ay, 'di ba? Maibigay mo sa Pilipino. Hindi nagtagumpay si Rizal noon, mga kababayan. Natalunin ang mga mananakop. Biro mo 333 years. Kung hindi pa pumalag sina Bonifacio Pero again, yung pagpalag ni na Aguinaldo sa Castilla, shady yun. May perang involved doon. Nagkabayaran sa Hong Kong. Alam niyo ba yun? Kaya very sa akin ng Hong Kong very relevant and very parang part ng buhay ko aside from that's the first place na narating ko or napuntahan ko nung lumabas ako ng Pilipinas. Maraming alam niyo bang si Jose Rizal ay sa Hong Kong rin yata na-meet si Josephine Bracken? Yung di umano'y nabuntis ni Rizal, kaya lang nagbiro-biro siya, nag-magic-magic siya ng palaka. May palaka sa picture, pakihanap nga. Nag-magic-magic si Rizal ng palaka na agasan si Josephine Bracken. Meron na sanang anak si Rizal, no? May magmamana na sana ng kanyang
ng kanyang kagitingan, katapangan, lakas ng loob, talino, and all that, kaso mo, nagbiro-biro siya doon kay Diyos. Naagasan tuloy si Josephine Bracken. Okay? Dugong Pilipina naman yon, tapos pinaggamot yata kay Jose Rizal yung mata, no? Nung tatay ni Josephine Bracken. Kaso mo, yun nga, naging sila. Di ba ophthalmologist si Rizal? Ang daming profession ni Rizal, matalino eh. Itong nakaupo ngayon, matalino. Or magaling lang sa pambubudol. Right, comment niyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po.